Wala na kaming ibang tinitingnan ngayon kung hindi Supreme Court, ang ating presidential, ang ating executive, ang ating legislative. Wala nang pag-asa. Dapat naman magagaling na abogado, wala silang makita. Ito ata sasakyan lang ito. Napapantayan mga ay Ngayon balulus. Ako ang paniniwala doon. Dahil maliwanag sa ating saligang batas. Number 1 po sa ating Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bago kayo magpalipad ng Pilipino, ikaan mo muna sa korte natin! Napakasimple po ng issue. May karapatan po ba sila o wala? May karapatan po ba si Pangulong Duterte dito sa ating ating natigang batas? Dapat mag-desisyon na po yan, masusunod na lang. Yun lamang po ang ating hinihingi. Kaya tayo ipon dito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating kalayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bahay niya? Sa bahay niya ba yun? Ay, wag. Ayan. Diretso natin tawagin si General Mitran para sa kanyang pagsasalita. Minamadali natin kasi yung oras natin medyo limitado. Hello. Kailan ang boses ko eh. Kanina, malalakas ng boses. Ako mahina na kayo na. Kasi nasa harapan ako ng Supreme Court. Nagalang-galang. Sa Supreme Court. Kaya na lang ang aming tinitingnan ngayon. Wala na kaming ibang tinitingnan ngayon kung hindi Supreme Court, ang ating presidential, ang ating executive, ang ating legislative. Wala nang pag-asa. Hindi na natin maasahan kababayan kong Pilipino. Kaya nanawagan ako sa sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo kung talagang mahal nyo ang Pangulong Duterte. Mapapatunayan natin kung mahal natin ang ating Pangulong Duterte. Tayo ay magsama-sama, mag-ipon-ipon at manawagan sa lahat ng ayusin ng gobyerno sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang ating hinihiling. Tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Kayo ang nagpapatupad ng batas. Pero bakit hindi nyo pinapatupad ang batas? Asaan ang batas natin? Nakatago na ba ang ating batas? Nakatago na ba sa likod? O nakatago sa Supreme Court? O saan ba ang ating batas? Sino ba ang magpapatupad ng batas? Unang-una, ang Philippine National Police. Ang Armed Forces ng Pangulugan. Kung kakayanin ang lahat. Kaya ako, nanawagan sa lahat ng aking dating kabaro. Kailan ang kailangan i-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces effective today. Guerrilla Forces, kailan? Dahil darating ng China, makikipaglaban na sa China. Hindi ka pa Pilipino. Para sa Pilipino, nag-away-away tayo. Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa gera ng China. Sa China, kinukuhin ko. Kasi, gera na sa Middle East, according to source, dapat tumagal ang gera at sumali ang China at sumali ang Russia. Ang China, ang unang bumumba sa atin. Dapat tayong Pilipino ay handa. Handa ba tayong Pilipino? Handa ba tayo? Marcos, si Pagbana. Marinig? Handa ba tayo? Tayo handa. Handa ba tayo? Marcos ang nauna. Paghandaan natin ang gera sa Middle East. Within 30 days at hindi mahinto ang gera, tutor na naabutin natin. Wala na tayong supply. Pagdating ng 3 buwan, hindi na hindi ang gera. Sigurado ako, may problema na ang gobyerno natin. Ngayon pa lang,
hindi na alam ng ating Pangulo kung ano ang gagawin niya. Ang sabi pa nga ng Pangulo, ano ang gagawin natin? Naku po, patay. Pag ang tao naghawak sa ulo, ano ang gagawin natin? Para yung driver ba nakasero, abusado, nakabangga, Pinatay ko kasi ito. sir, May 44. wala pong pera sir eh. Talaga. So, ganun ang nangyayari sa ating sa Pangulo ng Pilipinas. Wala na ka ba ng bayan? Magkakamot ka lang siya ng loob. 8,000 na. Nagtatanong sa taong bayan, ano ang gagawin natin? So, meaning, besides meaning mga kaibigan, very alarming na po ang ating bansa. Hindi lang dito sa problema natin sa bansa, sa korupsyon, sa mali-mali na nangyari. Ang isipin natin, yung gera sa Middle East, kaya dapat tayong lahat ng Pilipino, magkaisa tayo. Kaya ina-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Guerrilla Forces na ina-activate ko nationwide, Alis ka na, brother. International Filipino Guerrilla Forces. Yun ang tutulong sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Alam natin na ang Philippine National Police at ang Armed Forces walang kakayahan harapin ang giyera sa China. Wala tayong kakayahan kahit sino. Pero may laban tayong Pilipino dahil bihasa tayo sa guerrilla, ang conventional warfare. Yan tayo sanay. Yan po sinasanay ang Filipino Guerrilla Forces para ang Armed Forces at ang Philippine National Police sila kaharap. Kung sa mga papasok, tayo naman ang harang kada mga barangay. So mga kababayan ko, muli aking mensahe, babalik po ako sa Supreme Court. Kagalang-galang ako, marami po nakabibig na mga for action nyo, approval. Sana po, madinig nyo po ang aming panawagan. Kami po ay nakikiusap. Kung hindi nyo man mag-isisitan, basahin nyo na lang na ulit-ulit. Pagkasakali, maisip nyo, desisyonan ang lahat ng petition, lalong-lalo na yung illegal arrest. Illegal arrest, sino ba nag-alisto? Pangulong Duterte! Sa picture, mabilis pagbanat, di ba? Ang pulis, pamubunod, dinatore! Pero sa totoo lang hindi na controversial ang Philippine National Police ngayon. Ang Armed Forces na. Kasi ang Armed Forces ngayon ang tinitignan natin. Ano? So, nanawagan ako sa aking mga contemporary generals Sa dati meron sa'yo. ng Armed Forces, ang Philippine Marami National nag-request sa Police. atin. Magpasa kayo ng batas.